Hi, kamusta mga chong and welcome po dito sa ating channel Chong Talks and welcome again for another react chong, no? At before we start, I just want to say of course, para sa ating Pilipino, ang ating kababayan sa OFWs, kamusta po kayo diyan? Anong balita po sa inyo? Again, Happy New Year po sa inyo dyan mga OFW at dito po sa ating kababayan dito sa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa Japan, China, Taiwan, Middle East, no? South Korea, kung saan ang mga Korean ay sikat na sikat sa mga kabataan. Ano ba yan? No? But anyway, kamusta po kayo lahat diyan at Happy New Year po ulit sa inyo at sana po ang ating pong mga bagong taon ay maganda ang maging resulta. At alam niyo naman ang 2024 when it comes to our government in the Philippines ay talagang wala akong nangyari, puro hearing, puro mga sisi dito, puro mga threatening, puro mga gurgur, at puro masakit ito ay if you can deliver. So, nasa natin from 22 to 24 at sana naman po ay itong 2025 ay ay alam niyo na, nung araw dilaw, panis, no? Pula, budol. Ano kaya ngayon? 'Pag berde na. Alright. Anyway, sa mga aalis pong mga OFW kaya ko po 'to gustong ipakita sa inyo ay dahil kayo po ay, ano bang tawag dito, ay, lilipad sa iba't ibang, panig ng mundo ang ating mga OFW na ngayong taon at, sinabi nga sa akin na marami raw pupunta sa iba't ibang bansa ang ating mga OFW. Well, what can you do? Alam naman natin ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, nothing is happening, no improvement. Walang magandang, tulong ang ating gobyerno. Hindi ko sinisiraan ang gobyerno nasa Pilipinas, at, alam naman natin kung ano nangyayari, magulo at, yung mga baha ng flood control 'no, ay, hindi natin alam hanggang ngayon walang sagot at yung mga iba pang mga pera ng bayan na hinahanap, bagkus ay ang kanilang, laging tinatanong ay ang 125 million confidential fund. 'No? Yan po ang kanilang panakip butas dahil para ika nga 'no, ang style kasi ng government ngayon sa Pilipinas kay bangag at, ang, Congress na bayad ay, takpan ang kanilang ginagawang katarantaduhan sa gobyerno para hindi makita ng mga ordinaryong Pilipino. Instead, ang nakikita nila ay confidential fund ni Sara, saan dinala ito, 11 days, 'no? Ito yung mga stupid or dumb na kanilang mga dahilan. Pero ang problema kasi, hindi lahat kasi ng mga Pilipino ay naka-monitor when it comes to this. Naririnig lang nila 'to sa mga taong mga magaling magsalita or something, yung mga influencer na bumobola 'no, at, yung isa pa nga diyan na dating, unit team ay, nakitamba na ay, si Magno ba yun? 'No, talagang in-explain niya pa kung ano yung mga PhilHealth, issue. Eh, hindi niya namang alam ang sinasabi niya nung pinanood ko sabi ko, "Anong pinagsasabi nitong hinayupak na babaeng 'to?" Well, anyway gano'n talaga 'no, wala tayong magagawa at, hangga't nandiyan ang bangag at ang tamba ay, Speaker of the House at, si Kulangot ay, assistant speaker para magbilang ng pera ng Pilipino at kunin 'no, ay, wala po tayong magagawa sa ngayon. And the only thing we can do is, pray to God na sana itigil niya na ang ginagawa ng mga demonyong ito at sana po ay, matapos na. Okay, kaya kayong mga OFW, unfortunately, instead of saying na, "Oy, sa Pilipinas po tayo mag-invest, magtayo po tayo ng business." In that way, ang ating mga kapwa Pilipino doon ay matulungan natin, mabigyan ng trabaho, mabigyan ng, I don't know, ng mga income sa kanila at yung mga tao na instead na sa iba bibili, sa atin na lang mga Pilipino, lalo na yung mga galit sa China o Chinese, 'no? Sasabihin, "Eh, pro-China ka, ina mo." 'Di ba, yan ang sinasabi nila. Eh, di ganito lang gawin natin, magnegosyo na lang nga po tayo. But the thing is, wala. Hindi po tayo makakapagnegosyo ng mabuti sa Pilipinas dahil sa mga licensing pa lang patay ka na, 'di ba? Sasabihin sa'yo, "Boss, lakarin ko lisensya mo pero in one condition." 'Di ba? Baka namin. Sa barangay pa lang, 'di ba? Sa barangay, wala pa tayo diyan. That's the difference between the Duterte administration in the past at ngayon ngang Bangag administration 'no. Talagang kapalan na ng mukha ngayon ang hihingi. Ako mismo mga chong nung ako'y, nasa Pilipinas talagang, you can tell how crocodile ang mga tao ngayon sa gobyerno. Talagang garapalan, they don't care. Kahit pa mag-post ka, mag-TikTok ka 'no, na itong taong 'to ganyan, ganyan, wala. Sasabihin pa sa'yo ng humihingi ng lagay sa'yo, "Di i-video mo, I don't care." As long as our president is bangag, wala yan. When it comes to lagayang blues, wala.
Walang huhuli sa amin. You know why? Mga Pilipinong bugo, ha? At saka yung mga Pilipinong tapat sa tungkulin, hangga't we can deliver sa taas, wala silang gagawin sa amin, B. Yan ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Sample lang yan mga chong, at hindi ho yung talaga sinasabi yan. No? So, sample lang. But anyway, kayo mga OFW, kung kaya nyo pa magstay muna dyan ng, I don't know, maybe another year, 2 years, 3 years, stay, ipon. At baka pagbalik nyo ay babae na ang presidente with the letter S and D, Sara Duterte. Okay? Alright, tayo nangangarap at sana nga po ang ating pong VP ay mawala ng V, instead Victory President Duterte. Oh my gosh, ang ganda nun, no? Anyway, breaking news again, no? Itutuloy ko lang po yung sinabi ni Ma'am Maharlika. I just wanna continue that. In that way ay makarating, no, sa ating mga viewers, kababayan, na kung ano ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. But this is one of the important na news at sana makarating ito sa ating Vice President Sara Duterte, which is maybe nakarating na, but at least sa mga taong bayan na kung anong ginagawa ng mga bangag, no? Ito po, ulitin natin ang sinabi ni Ma'am Maharlika. And since alam na naman ni Ma'am Sara ito, ay at least magdoble ingat siya o triple. Lalo na ngayon ang security niya ay nabawasan at ang balita ko nag-hire siya ng mga private security, no? At sayang, I feel bad for Vice President kasi Vice is second highest position in the land ng Pilipinas na pag may nangyari kay bangag, sana mangyari, ay siya na po ang papalit, no? Pero walang respeto itong mga PNP at yung ilang AFP, which is sabi naman ng AFP at PNP, ano ba yan? Bulol na naman ako. Ibig sabihin yung sabi ng AFP and PNP na kahit ayaw sa amin ni VP Sara wala siyang tiwala, itutuloy namin ang pagbabantay sa kanya, di ba? Kaya ako, I don't blame VP Sara. She is just smart, no? Ang nagkataon ng AFP, yung AFP chief at saka PNP, no, yung AFP chief na we are just follow the constitution, which is alam niya naman na nasisira na ang constitution, ay pa-follow pa rin. Ika nga, baka nabigyan, who knows? At ang PNP na si Marbil ay ang pagdodroga ay okay lang daw. Para raw laging malakas yung tao. Napakatanga talaga o bobo ng ating PNP chief. Okay? Anyway, ito po, pakita natin si Ma'am Maharlika. Abangan. Breaking news. Yep, breaking news. Breaking news. Since we have our 15 million, you deserve to know. Breaking news. I-echo nyo to. Habang nag-chat nagbabalan tayo. Actually, ang ganda-ganda sana ng title natin, confirmed, Sara tatanghalin queen. According sa ating source, breaking news. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Breaking news. Ipapagurgor literal si Inday Sara. Kaya Inday, kung nakikinig. Sa mga nagbabantay po kay Ma'am Sara, no, wag ko tayong magpa-easy-easy lang. Lalo na ang ating VP pa na yung labas niyan to face the Filipino people. Wala tayong magagawa, no? Wala siyang takot. Matapang ang VP Sara, pero isang bala lang si VP Sara pag nadali yan. So sana nga po yung mga nagbabantay kay VP Sara, doble, no? Kahit mabwisit sa inyo si VP Sara pag may kausap ng Pilipino, hinaharang nyo para to be safe, wala tayong magagawa, no? Alam naman natin, alam ni VP Sara na meron talagang threat sa kanya, pero wag pansinin ang sinabi ni Ma'am Maharlika. May source siya, di ba? Meron siyang puting ahas sa loob. So, sana bigyan tong pansin ng security ni VP Sara, no? At alam ko matigas ang ulo ni VP Sara. Pero we just have to really guard her, no? Alam niyo mga chong, katulad ng sinabi ko sa huli kong content o content. O tama, content nga ba, di ba? Bitin na lang, okay? Ay kapag may nangyari kay VP Sara, ano na mangyayari sa Pilipinas? Wala tayong leader na matino, mga chong. I-inbox nyo rito sa comment, no? Sabihin nyo sa akin kung sinong matino na pwede nating gawing leader. Kung nagkataon na itong taong ito, si Rodante Marcoleta, ay isa ngayon sa senator and he is a Senate President, I'm not saying na sana mabaril na nga lang si Sara Duterte. Hindi yun. At least, meron tayong backup ni VP Sara. You know? Sa ngayon, si VP Sara lang at saka si Congressman Marcoleta ang pwede nating pagkatiwalaan bilang politikong tao. Sila kasi nakaupo ngayon eh. Si Rodriguez hindi pa naman. So, hindi pa natin pwede sabihin yun. But what I'm saying is, sino? Kung sakaling may nangyari kay VP na wag naman, please, Lord, please. Nabudol na nga kami ng mga Pilipino. Wag naman nating pabayaan si Sara. Diba? Sino ang pwedeng ipalit sa kanya? Let me know. Tingnan natin kung tama yung sinabi nyo. Palangga ang mga staff ni Inday. Be careful.
Dapat mamaya ko na 'to sabihin kasi ang ganda, ayoko masira yung ano natin, ang ganda tatanghalin Queen si Inday. Pero dahil nga, this is in connection. Dahil nakikita nilang may nagsasalita na sa kay Inday, you guys, people from all over the world, what do you call it, OFW, immigrants, whoever you are, sabayan natin 'to. Ang January 13 event diyan sa Pilipinas. Yun, maraming salamat po, Ma'am Maharlika 'no. Marami kaming nalaman sa'yo at, marami kaming natutunan at, thank you po sa mga pag-e-expose niyo ng katotohanan at, again, baka may mag-comment na naman diyan na ako ay bayad ni Maharlika dahil ako daw ay higop, 'no, hindi po, actually libre 'yan 'no, abonado pa nga ako. It's okay, at least nalalaman natin kahit papaano yung mga nangyayari sa Pilipinas. Kaya sa puting ahas naman ni Ma'am Maharlika, thank you. Kayo ang bayani actually, after OFW kayo, bayani kayo dahil malakas ang loob niyo para sabihin yung katotohanan. Okay? Alright, and then let's go to our reaction right now 'no. Itong si Bangag 'no, ito. Kung natatandaan niyo sa, National Security Council ay, talagang tinanggal niya na ang mga matitinong tao 'no, at, isa na rito ang Vice President Sara 'no, tinanggal niya na 'no, at pangalawa ang kanyang ama na si, Tatay Digong 'no, at siyempre yung iba pang mga presidente na kasama sa NSC, 'di ba? Ako gusto ko lang naman mag-react dito sa ginawa ni Bangag 'no, kasi po, ang para sa'kin sabi kasi nila, "Ano ba motibo?" It's politics, bro. Yun lang naman yun, eh, 'di ba? Dahil nagkahiwa-hiwalay na po ang unit team ay, ang nangyari po ay, tinanggal niya na, and as a matter of fact, paranoid si Bangag, 'di ba? Dahil nga marami kasi nakakaalam ng ginagawa nilang katarantaduhan sa loob, 'di ba? So, just to make it, simpler and then, secured 'no, kasi nga hindi 'to NSC para sa Pilipinas, NSC 'to para sa kanila. Bakit kanyo? Eh, kasi po, siguro 'pag nandun si Sara, nandun si Tatay Digong, wag na natin isipin si GMA. Well, si GMA also is also a threat, 'no? Si ERAP siyempre naglalaro lang 'yan, 'no? But the thing is, itong tatlong 'to, sabihin na natin yung mag-ama, si Sara at saka si Tatay Digong, iniisip nila 'pag nasa NSC sila, baka may malaman sila na mabuking ang Bangag administration. So, this is all about politics. Hindi 'to yung dahil gusto lang reorganize ng presidente, dahil gusto lang na i-improve ang national security, dahil gusto lang na it's about time to change the organization. Ano ba ginawa ni Sara? Oh, dahil ba siya ba ay nag-threat na papatayin niya si Bangag, si Lisa at saka si Taba? Oh, eh, baka naman Mr. President, Bangag Jr., baka naman hindi sinasabi sa iyo ng adviser niyo na sinabi ni Sara yon 'pag pinatay niyo siya, 'di ba? Hindi dahil pagpapatayin kita kahit buhay pa ako, hindi yun, eh. 'Pag pinatay niyo si Sara Duterte, saka siya ipapapatay kayo, 'di ba? Pero the thing is, matagal nang ginagawa yan, and sabi nga ng iba, hindi naman daw importante yung Vice President sa NSC, but the problem was, Vice President was the NSC member since then, 'no? And okay, I understand. Oh, tanggalin natin si Vice President dahil nga threat yan, eh. Ako nga, papapatay ako niyan, eh. Which is stupid nga yung nagsabi na ipapapatay daw, 'no? Eh, hindi nila alam na ipapapatay sila 'pag namatay yung Vice President, 'di ba? Kaya it's really different, 'no? Ayaw lang tanggapin ng mga tanga, lalo na yung mga troll ng bayan na sinasabi, "Oh, dapat tanggalin yan kasi threat yan kay, President Marcos," 'no? Hindi nila inisip na papatayin lang sila 'pag pinatay si Vice President Sara. Eh, that's the big difference. So, mga troll ng bayan 'no, mga Bangag vloggers, Esamada vloggers, iyan po ang difference niyan. I-Google niyo na lang, baka total kayo mukha kayong mga Google, eh, di i-Google niyo sa mukha niyo, 'no, dahil natatawa ako sa mga vlogs niyo na sabi, "Oh my gosh, man." Anyway, huwag nating pag-usapan 'yon. The thing also, tinanggal din si Tatay Digong, 'di ba? Siyempre siguro sabihin ni paranoid na Bangag, "Ay, tanggalin din yan, tatay yan, eh." Oo. So, hindi ako naniniwala rito na baka may mangyari sa bansa o baka matagal na may nangyayari sa bansa, mga chong, 'no? Dinagdag na lang itong mga 'to na tanggalin. Bakit? Kasi ang inilalagay niya yung loyal sa kanya, dahil paano sila makakakupit ng mabuti, 'di ba? Natatandaan niyo 'di ba si Professor Carlos, 'di ba? Si Carlos na matanda. So, na kahit na busit na busit ako at, pero sabi niya, "Eto, nalaman ko pangalan, involved yung mga kamag-anak niyo rito. Oh, kayo nang bahala kung anong gagawin niyo." Oh, 'di ba tinanggal? Kaya nga sabi ko, mga chong, this is just pure politics talaga. O wala 'to sa ano, wala 'to dahil i-reorganize. Ang tagal-tagal na, eh, 'di ba? But again, paranoid si Bangag. Baka kako dahil nga sa threat na kuno, kaya siguro nagkakagano'n. But anyway, panoorin natin yung sinabi ng news
tungkol po sa pagtatanggal sa kanya, di ba? Asan ba yun? Asan siya? Ito. President Bongbong Marcos issues an executive order reorganizing the National Security Council and removing Vice President Sara Duterte as a member. Under Executive Order Number 81, signed last December 30 and released to the public on Friday, January 3, the National Security Council will now be composed of the President, Look at that. Nakalagay doon, Majority Floor Leader of the Senate. Majority Floor Leader of the House. Minority Floor Leader of the House. Speaker of the House Representative. Oh my God. Patay ang Pilipinas dito. Ubos ang pera. Pambihira. Senate President, Speaker of the House of Representatives, and several other government officials. Alam niyo kung may nagsabi sa akin, bakit mo sinabi na ubos ang pera? Para naman di mo alam. But anyway, kaya ako sinasabi yun dahil ang NSC, di ba, kasama yan sa mga department like DA, di ba, yung mga DFA, basta sa mga secretaries ng executive. Sa DA pa lang, doon pala lalamunin na yan. Bakit? Wala nang kukontra eh. Pag merong isang kukontra na, well, wait a minute, something going on with it. Eh, hawak ni bangag lahat ng tao sa NSC. Huwag na pasin. Sige, palapasin na yan. Magkano sa akin yan? 2 million. Tapos tingnan nyo yung mga member. Which is, I think that's all the member. But the thing is, Speaker of the House? Wala na. Talagang, you know what? If this happen na yung ninakawan talaga ang Pilipinas ng mga to. Kasi mga magnanakaw naman talaga eh. Kawawa si Sara. Hindi niya na alam ang gagawin niya sa Pilipinas. Walang bondo eh. Kinain na ng mga ito. Kaya ang akin lang talaga, no? Ubusin niya na yung araw ni Sara. Ubusin na ni Sara yung araw ng kanyang pagiging bagong presidente. Maidimanda itong mga to. No? Magtayo sana siya ng committee na nakafocus na kay Tamba, kay Ko, kay Bangag, kay Lisa, pati yung mga vloggers na si Thinking Pinoy, di ba? Yan yung mga dapat idimanda. Bakit nga? Alam naman natin na yung mga vloggers na hindi naman mayayaman yung mga yan. Wala rin namang mga diretsong hanap buhay ng mga yan, biglang yaman. The thing is, pera ng bayan yun. Hindi naman natin kinukuha yun. Kung pera ni Bangag yun na binigay sa kanila, okay lang, inyo na yan. Pero galing sa pera ng bayan, karapatan ng Pilipino yan. Okay? Tuloy natin! Officials, with the position of Vice President not included in the list. The order also removes past Philippine presidents as members of the National Security Council. Pati yung past presidents, no? Like si ERAP, si GMA, pati yung mga yun tinanggal niya. Nananahimik na nga yung mga yun eh. Di ba? Siguro sabi, para hindi naman obvious. Kung tatanggalin na natin si Tatay Digong. Sama na natin yung dalawa. Di ba? Siguro hindi naman magrereklamo si GMA o si ERAP. Siguro, who cares? Okay, tinanggal nyo kami. Di less, stress o less trabaho. Manonood na lang ng Netflix. Pero ang ibig sabihin, this is just purely politics. Alam naman natin yan. Wala namang ibang dahilan. Di ba? Ang weird kasi rito, dati sila magkasama, unit team. Tapos ngayon mismo, number 1, tinanggal mo si Vice President Sara Duterte. Hindi naman galing kay Sara lahat ng problema eh. Sa inyo galing ang problema. But the thing is, okay. Ganun talaga. Meanwhile, the National Security Council Executive Committee will be composed of the President, Executive Secretary, Senate President, and House Speaker, among other government officials. According to Executive Order 81, all orders, rules, and regulations, and other issuances or parts that are inconsistent with the provisions of the new order are repealed or modified accordingly. Asked by reporters why the National Security Council was restructured, Executive Secretary Lucas Bersamin says it was to reorganize. Isa pa to si Bersamin, man. Ang laki na respeto ko rito sa hayop na to. Pinagbigyan na to ni Tatay Digong nung panahon ni Tatay Digong. Pero grabe. Alam mo, nakakaano sa mga Pilipino. Tinulungan mo na yung iba. Binigyan mo na ng pag-asa. Binigyan mo na ng chance na makabawi. Or ang balita nga, itong tarantadong Bersamin na to, pawala na eh. Ika nga, matanda na siya. Parang magpahinga ka na. Diyan ka na sa bahay. Ika nga, manood ka na ng Netflix. No? Puro Netflix. Eh, no? Pero ibig sabihin, parang nagamit ka na, wala ka ng pakinabang, tanda ka na, di ba? Pero, because of Tatay Digong, binigyan pa siya ng chance. Naging justice pa pala to si hayop na to. And then ngayon, yan ang sasabihin niya. Hindi man lang siya, kahit pa sabihin mong ES siya ni Bangag, sana maglelo naman siya na, wait a minute, I don't wanna say something to Mr. Duterte. Iba, respeto man lang. Pero wala rin. Yan ang kaibahan, no? Yung mga ibang Pilipino na after you help, you assist, wala. Lawa ka pa rin sa kanila. Hindi man lang sila parang ina-appreciate yung nagawa mo sa kanila na hindi ka naman humihingi ng kapalit. Basta tumulong ka lang sa bayan. I don't care. You don't need to pay me back or, always saying thank you to me. It's not that. Just help the Filipino. Hindi. Tarantado rin tong Bersamin na to eh. Wala. May sinabi yan. May reaction din ako sa hinayupak na yan. Tanda-tanda na. Bastos pa rin eh. And streamline the membership of the council.
He adds that the Vice President is currently not considered relevant to the responsibilities of membership in the Council. Nevertheless, he notes that the executive order authorizes the President to designate other government officials and private citizens as members when the need arises. Yeah, that's true. The president can add or remove the member. Pero this time, obvious naman talaga na politika, di ba? Kaya it's so sad. No, meron tayong bangag na presidente. Malamang may nag-uutos pa diyan, di ba? Yung babae siguro nag-uutos, tanggalin mo na yung mga yan. Malalaman nila yung katalantaduhan natin, no? Kasi pagka nalaman nila yung katalantaduhan natin, yung mga kinukuha natin, eh yari tayo doon. Alam mo naman yung pera na naka-process transfer to Germany yata o Europe, di ba? At pag nalaman nito, andiyan pa si Sara sa NSC, tanggalin mo na yan. Ito naman, sabi naman ng presidente, si Bangag, wala pa tayo dyan. Yung ipang singot. Yun ang nangyayari sa Pilipinas. On November 25 last year, Duterte released a statement questioning why the National Security Ito, Council dito ako na. allegedly did not invite her to a meeting held the previous day. The Vice President also demanded See, hindi ko alam kung sinulatan nila ang Vice President dito na, oy, wala ka na, hindi ka nakasama sa NSC, o basta na lang tinanggal. Wala rin, kung halimbawa lang mga chong, I'm not sure, na basta na lang tinanggal si Vice President sa grupo, bastos naman yun. Hindi naman mahirap magsulat, di ba? Pwede naman sabihin na, sorry, ma'am, tanggal na po kayo sa, di ba? Umaasa pa pala si Vice President, bakit hindi ako invite sa meeting ng NSC? Di ba? Parang bastos, di ba? Parang bastos talaga ng administration na to. I guess talaga pag ang addict, wala namang pinipili kung bastos ka o mabait ka, basta bangag. Ganyan ang mga addict, mga chong. They don't really rely on kahihiyan, no? Basta, kabastusan, kawalang yan, tuloy-tuloy yan. It's so sad. Pati ako naiinis na, pero it's really sad. a copy of the notice of the meeting, along with proof of service, a list of attendees, photos of the meeting, and the notarized minutes of the meeting. Yan, katulad yan, kinukuhanan niya ng mga proof about the meeting. Kasi iniisip niya, kasama pa siya sa grupo. Di ba? Ganyan talagang taong matino eh. Taong may utak na kailangan ganito, ganyan, ganyan. Kung si Bangag yan, singot na lang yan, tsaka matutulog na lang 3 days. Ang problema kasi kay Ma'am Sara, napakatino. Di ba? Kung addict din yan, patay ang Pilipinas. Mabuti na lang talaga. Meron tayo isang Sara Duterte, mga chong. Yun, salamat. Okay, after that, no, ay nag-react naman ang ating pangalawang pinili bilang senator ng ating future on 2025, Attorney Vic Rodriguez. Pakinggan. Security Council. At bukod kay Vice President Inday Sara Duterte, tinanggal din bilang miyembro ng ating National Security Council ang mga dati na naging Pangulo tulad ni Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo at Rodrigo Roa Duterte. Ating pumbantayan ang ating demokrasya, ating pumbantayan ang ating kalayaan. Let us help each other to uphold, protect, and defend our Constitution. Huwag na nating hayaang bumalik muli ang madilim na bahagi ng ating kasaysayan, dala ng PD 1081, yung tinatawag nating deklarasyon ng martial law. Ngayon naman, ang Executive Order 81, kung saan nareorganisa ang National Security Council. Yun. Alam niyo mga chong, tama rin si Attorney Vic Rodriguez. At alam niyo mga chong, kasi maybe kaya ginagawa yan ni Bangag. They're planning to make a martial law. Kasi alam naman nila na baka magkagulo this year and anytime pwede silang sipain. The thing here is, naglalagay siya ng tao na pwede niya pagkatiwalaan. Kasi paranoid na si Bangag eh. No? Alam niya na maraming tumitingin sa kanya, maraming nagbabantay sa kanya, maraming, alam mo na, humahanap o maraming nagtatry na hulihin siya. Huli na nga eh. Diba? Ang problema hindi natin pinapansin, no? Kasi nga ang Congress hawak niya rin sa leeg, no? Ang senator, some of them are nga. Kaya ang aking masasabi lang dito mga chong, tama si Atty. Rodriguez, let's watch it. Kasi we don't know what their plans now. Lalo na ang nilalagay ni Bangag ay yung mga tao na loyal lang sa kanya instead open. Hindi na open ang NSC, no? And as a matter of fact, ang NSC ay para sa kanila. Hindi na para sa Pilipino. Wala na. I don't think so. Diba? Kasi kung para sa Pilipino yan, bakit tinanggal niya ang mga presidente? Kasi the past president can give them some idea, hey, we can do this, hey, we can do that, what do you think? Diba? At yun nga, sabi ko kanina, para na lang hindi mapahiya si Bangag, tanggalin na rin natin si ERAP at si GMA, diba? Dati natanggal natin si Tatay Digong. It's purely politics, mga chong, pambihira naman. When Tatay Digong was the president, I think Robredo is also part of the NSC, hindi niya tinanggal to. See? Yun ang pagkakaiba ng isang Duterte sa Marcos. Well, what can we do? Marcos and Aquino are the same. Diba? They're both budol and users. No? Gagamitin ka lang pag kaya pa, pag meron pa, pag wala ka na, bahala ka na, sisiraan ka at magugurguring ka pa. Yun ang kanilang pamilya. And come to think of it mga chong, sino naman ang apektado rito? Diba?
mga Pilipino. Ang ating pong mga kababayang Pilipino ay umaasa lagi sa government. No? And come to think of it, this government wants the Filipino to be poor forever. Yan ang gusto nila mangyari at yan ang nakikita ko na they don't want the Filipino to rise up. Katulad ng nasa picture na yan. They don't want the Filipino to be stable. You know, they don't want the Filipino to be smart. You know, gusto nila umaasa palagi sa gobyerno ang mga mahihirap. Yan ang problema natin sa gobyerno. Again, babanggitin ko, panahon ni Tatay Digong. Tatay Digong wants the Filipino to rise up, to rise, to be stable, to be independent. Ayaw niya na umaasa ang mga Pilipino sa gobyerno. Yun ang gusto niya mangyari. But now, look, balik na naman tayo. Ganyan ang style ng mga dilawan. What can we do? Ang dilaw at saka ang pula, nagsama na. Di ba? Alam niyo yan. Si Kiko Manching, no? Ang unggoy ng bayan, no? Oh, kung anong pinagsasabi kay Marcos noon, look at him now. Magkasama pa sila sa party. Wala na. 'Di ba? Ganyan na ang nangyayari sa Pilipinas. Ang balingbing is now part of the dictionary sa bangag na 'to. No? Instead na ang balingbing ay nakakahiya. No, it's good now ang balingbing. At tulad ng sinabi ko nung huli kong video, si Pacquiao. Tira siya ng tira kay Marcos, 'di ba? Magnanakaw, ipakukulong ko 'yan. O ano ngayon sabi niya? Number 1 tayo sa economy, ba't natin sinisisi yung mga Marcos? Kaya ko lang inuulit, natatawa ako kay Pacquiao. Ang laki ng respeto ko dyan sa taong yan dahil because of Pacquiao, sumikat ang Pilipinas. Nakilala tayo because of really his boxing ability. Oh, nasa PS4 pa yan saka sa game. Oh, and then suddenly ngayon makikita mo ganyan ang utak niya. Hindi ko malaman kung dahil nga gusto niya bumalik sa Senado or sip-sip or what. Walang paninindigan mga chok. Tingnan nyo nga yung mga post niya, tingnan nyo nga yung mga sinabi niya nung unang tumatakbo pa siya ng presidente. I-compare nyo ngayon. Baka sabihin nyo nagsisinungaling ako o gumagawa ako ng storya kay Pacquiao. Patay na patay siya ngayon kay Marcos. Kulang na lang yakapin niya. Kaya, nung ginawa niya yon, it's so sad. Ang isang naninindigang Pacquiao noon na boksingero na pinagtanggol ng Pilipinas, wala na rin. Kaya, mga chong, ang akin lang naman po, when it comes to politics, sabi nga nila, pagka nakatapak ka rin ng politika, nagkaroon ka ng posisyon, masarap daw. Hindi rin ako naniniwala dyan. No? May mga tao dyan na hanggang ngayon may posisyon, but they're willing to serve the Filipino, but they cannot show it properly because they're not show off. Just like Tatay Digong. No? He doesn't want to be show off. Just like VP Sara. She doesn't want to be show off. Kaya lang yan nagkakamera ngayon, nagvi-video sa VP Sara. Kasi she have to. She has. She must. Diba? Dahil marami tumitira sa kanya na wala namang ginagawa ang Vice President. Ang daming bobong Pilipino, mga chong. Kaya tayong mga Pilipinong nagtatry alamin kung ano nangyayari sa Pilipinas, you should listen to different kind of people. Hindi lang ang mga influencer. Hindi ko sinabi na makinig kayo sa akin. Kahit pa paano, pakinggan nyo ako. Pareho lang ba yun? Kaya sabihin mga chong, it depends naman sa mga tao nagsasabi sa inyo. Ang akin lang po mga chong, huwag tayo magpapaniwala masyado. Alam mo kasi ang masakit dito, marami sa Pilipino, wala lang eh. Parang, I don't care. You know, they hate politics. I don't blame them if they hate politics. Diba? But anyway, kaya ako naman po, ayan, gustong ihabol naman sa inyo, ang dating sekretary naman ni Tatay Digong na si Anyo. Itong taong to, bilib na bilib ako panahon ni ni Tatay Digong. Alam nyo, maganda yung kanyang ginagawa ng panahon ni Tatay Digong. Hindi ko lang kung takot sila kay Tatay Digong or ano. Kasi ngayon, wala na rin eh. So sad. Ito ang sabi niya nitong si Secretary Anyo. Sabi niya, Anyo said the President issuance of Executive Number 81, no, S224, reconstituting the composition of the National Security Council is necessary to further enhance the formulation of policies affecting the national security. Why? What do you mean na reconstituting? Bakit mo kailangan i-reconstitute? Ano nangyayari? Dahil ba si VP Sara nag-threat daw? Ha? Hindi mo ba naisip na ang sinabi ni VP Sara ay pag namatay ako, patay din yung tatlong bugok? Di ba? The NSC is first and foremost an advisory body to the President. Correct ka dyan. No? And its composition is always subject to the authority of President. Correct ka rin dyan. Wala tayong problema dyan. The Administration Code of 1987 vests the President with the continuing authority to reorganize the administrative structure of the office of the President, of which the NSC is part.
Pursuant to this authority, previous president have reorganized the composition of the NCC to meet the president's requirements and changing condition. But did the previous president remove the past president? Yan ang tanong ko sa'yo. Diba? Did Tatay Digong remove the past president? Maybe GMA, ERAP, kung sino pang buhay. I think buhay pa yata si Ramos noon nung panahon ni Tatay Digong. Did he remove him? Them? Hindi naman, di ba, Secretary Anyo? Kasi nga, it's politics. Now, ang sabi niya dito, hence, the purpose of reorganization is to enhance the formulation of policies relating to the national security so that actions and decisions thereon by the president rest on sound advice and accurate information. Are you talking about the WPS, West Philippine Sea? Or just talking about the Malacanang? Diba? It is also premised on the need for timely and coherent action to address current and emerging threats to national security. What is the threat? Again, is that Sara again? Na kapag pinatay siya, papatayin ang tatlong bugok? Diba? Yun ang akin eh. Diba? Nananahimik naman yung, yung National Security Council. Diba? Okay naman. No? Wala namang nagpunta ba si Vice President Sara sa ibang bansa para siraan ng bangag? Ha? Siya ba ay naging katulad din ni Lutang? Diba? Mismo yung taga-ibang bansa ang pumupunta sa kanya. Sinisiraan ba ni Vice President ng mga pupunta sa kanya na dumadalo ng ambassador? Diba? Hindi naman eh. Maybe Vice President just want to be, connected with them. Ingit ba si Bangag dahil sa kanya pupunta, kay Vice President pupunta yung mga ambassador? The National Security Council is composed of the past president at kung ano nga. Tama naman si Secretary Anyo na the president has the authorization. Is authorized to remove you or to add you. But the thing is right now, no, yung mga what do you call this, nangyayari ngayon is politics. Chepong-chepo pa ngayon na tinanggal ang ating Vice President, Tatay Digong, at iba pang presidente. Chepong-chepo. Di ba? Actually, maganda nga. Again, iniisip ko, maganda nga yung meron ka mga past president para malaman mo kung ano ba pwede natin gawin. The thing is, hindi naman talaga gumagawa ng akakbang itong si Bangag. Wala naman ginagawa dito, kundi sumikot lang. Did you see him talking about WPS? Di ba lagi na lang sino ba yun? Si Brownie ba yun? Oh, Browner pala. Pamayo, sorry. Oh, wala, hindi niya alam. Kasi may balita, pag tumira yan, 3 araw yan tulog. Come to think of it, yung binanatan nila ang KOJC, maibalik ko lang. Di ba? Sinabi niya, in-interview siya, mukhang kagigising pa. Na wala namang barel o tear gas na nangyari at walang harassment. Kasi, yun ang sinabi sa kanya nang nasa loob. Di ba? Utu-utu nga yung presidente natin eh. Weak. Wala talagang lakas. Kaya nga may nagsasabi ng iba, kung sakali daw na nagkaroon ng COVID at si Marcos, ang presidente, yung si Bangag, wala na. Wala na ang Pilipino. Yari na ang Pilipino. Malamang tatato na lang ang Pilipino sa Pilipinas. Siyempre, sasabihin, tatlo na lang. Siyempre, sasabihin, anong gagawin natin? Yan ang mangyayari sa Pilipinas. Anyway, napag-usapan lang yon at I just want to let you know guys na this is what's going on to our country, sa Pilipinas, kung ano yung nangyayari sa NSC. And I believe, for me, no, ay politika to. Ito ang motibo. Hindi ito dahil sa kailangan nila mag-reorganize, magpalit, i-upgrade na. I don't think so. This is just pure politics pa Chong. Na talagang inuumpisa na nila, nagnagaan na sila, they're trying to control the system. No? Kasi right now, the system is big, pero since they are the one who control the system, ay they're trying to cover it para hindi sila mag-uking. NSC, maraming pwedeng mangyari dyan. Malamang marami kasi nakakaalam kung saan nila kinukurakot ang pera. No? Kung ano yung mga pinaplano nilang gagawin pa itong taon na to. And by the way, may nagsabi, no? May nagsabi na itong si Bangag ay nakikipag-usap na sa ibang bansa para doon sila lilipat in case na sipain sila sa bansang Pilipinas. Diba? Maybe, pag totoo to, dala nila ang pera ng Pilipino, babay to you guys. F you guys. Yan ang iniisip niya. Mga Chong, I think totoo yung sinasabi ng isang vlogger na taga California. No? Hindi po si Mamalika, isang matandang lalaki na kilala mga Marcos. Na nanalo yan, ngayon ang katwiran nila, gaganti raw ang mga Marcos sa Pilipino. Maybe it's true. You don't know. Because look what's going on to our country. Wala nangyayari. Nakakaw sila na nakaw. Para ang ginagawa nila, inuubos nila yung gasolina ng isang sasakyan, yung sasakyan Pilipinas, hanggang sa hindi na makatakbo. That's what's happening right now.
no? Mag-comment kayo kung mali ang sinasabi ko. Maybe tama yung sinabi ng matandang vlogger ng taga California. Hindi ko na siya makita eh. Kung ano, gusto ko sanang ipaalam sa inyo eh. Ang sabi niya lang, mali nung nanalo 2022 nung nanalo raw si Bangag. Sabi mali yan. Dahil I have a feeling na ang katwiran ng mga Marcos na to ay gumanti lang dahil sa ginawa sa kanila noong 1986. Ewan ko, nangyayari sinabi niya eh. Nung una, hindi ako naniniwala dahil syempre, Cloud9 pa ako na umaasa kay Marcos dahil si Sara nanalo rin. Look what's going on. Kaya kung makikita ko yun, i-share ko mismo rito yun. Okay? Alright, hanggang dito na lang po at salamat po muli sa ating reaction at next time po muli ay sana po supportahan nyo ang ating VP Sara. Bantayan po natin siya. At ako naman po, kailangan ko lang ng inyong like, ang inyong subscribe at mag-bell notification at sana po mag-comment kayo para may share din po natin ito sa next new video. Again, please, boto po natin, no? Ulitin ko lang ang ating pong PDP at independent na si Rodante Marcoleta. Ayan po, yung malaking ulo, no? At ito po ang ating number 1, number 2, si Atty. Rodriguez, no? Number 3, si Bongo. Number 4, si Bato, ang bato ng bayan. At syempre po, pipili pa po tayo ng matinong senator. Wala akong planong ilagay ulit ang mga dating mga senator na wala namang ginawa, kundi matulog lang sa Senado. Okay? Lalo na yung isang sinabi ko kanina na galit na galit kay Marcos, ngayon kulang na lang yakapin ang harap. Okay? Already, at sana po ay nagustuhan nyo ulit ito at I will see you again on my next reaction. Again, sabi nga po ni Ma'am Sara, God bless you guys and mahalin natin ang Pilipinas. Salamat po.